Hey, good morning everyone. So I'm sure nakita nyo na sa title. So we will be installing bar and mirrors today. Pero syempre mag-unbox muna tayo. So I got this from Amazon. The brand is Fenrir. So gusto ko sana talaga is yung Rizoma eh. O Rizoma ba yun? Reverse radial. Kaso nasa 8,000 plus yun. And per piece hindi pa pair yun. So wala pang shipping papunta dito nun. So ito naman mas mura to. Di hamak. So I'll post how much this is sa screen. And I'll also post the link below sa description kung gusto niyo rin mag-order. Alright, so ba't muna ito yung napili ko? So like what I said earlier, gusto ko talaga yung Rizoma na reverse radial. Kasi out of all the bar and mirrors na nakita ko online, yun yung pinakamalaki, yung mirror eh. So I'll be posting the dimension and ito yung pinaka closest doon sa dimension ng Rizoma. Okay, sabay-sabay natin makikita. Alright, nice packaging, may manual. So chinek ko na sakto to sa dimension or sa measurement nung handlebar ng Z900. Good quality naman, no? Hindi siya yung sobrang liit na mga usual bar and mirror eh. So yun yung gusto ko dito. Pero hindi rin naman siya yung kasing laki ng stock. And maganda rin yung quality niya. Ito yung pinaka-stem, yeah, lightweight. Ang quality rin naman yung gawa. Okay, hardware. Ito yung sa pinaka-bar end. Pero hindi ko gagamitin to eh. Kasi may kinuha rin akong adapter para in terms of yung gap between the handle mismo, lalo na doon sa throttle. Gusto ko may gap para hindi maipit. Ito naman guys yung bar end adapter specific for Z900. Alright, install na natin to.
i-test ride natin tong bago nating bar and side mirrors. Guys, I was expecting na mag-a-adjust ako, pero hindi eh. Sobrang dali niyang gamitin. I mean, mas okay to. Dun sa stock mirror kasi, hindi ko kitang kita yung nasa side talaga eh. Kasi kita rin yung balikat ko, yung part of my arm. Dito kitang ang linaw. Hindi ko alam kung kita nyo ha. Oh, hindi ko na masyadong kailangan igalaw yung ulo ko rin eh. More on peripheral, kaya na eh. Wow, nung una ang intent ko is parang more of ano eh, forma yung bar end. Pero grabe, mas na-amaze ako sa function. Sobrang ano niya, mas sobrang safe nito. Mas sobrang functional niya over the stock side mirror. Wala, hindi ako makapaniwala. Siguro nakatulong din na yung binili ko is yung medyo malaki. Kasi most of the bar end yung talagang yung singkit, tas maliit lang. Yung parang ganun, no? Kailangan na pala natin magpagas. Parang okay din ito, nabili ko na ano, no? Pang plug. Pero try ko maghanap nung hex din yung gitna para mahirap tanggalin. So dun sa mga naka-stock side mirror pa dyan pero kino-consider nyo mag bar end, guys, ituloy nyo na. Hindi lang sa forma, pero for me it's mas safer, mas functional. Sobrang kitang kita nyo yung likod oh. Grabe. Kung alam ko lang na ganito to noon pa ako nag bar end, mas malaki yung visibility mo. Pinapakaramdaman ko rin pala ngayon yung kung may vibration. Kasi since nagpalit tayo ng bar and side mirror, so tinanggal natin yung stock na bar and wait. Kaya so far wala naman ako na-feel na any vibration Parang kakapagas ko lang 2 videos ago Pero sige. Okay na yan. Ayan, salamat. Shell go plus sir, meron ka? Ay, meron sa app. So usually nagpapagas ako pag 1 bar nung huling dalawang full tank ko, parang 9, almost 10 liters yung kinakarga. Since 17 liters yung capacity nito, so pag may 1 bar pa palang natitira, nasa around 7 liters pa pala yun Marami-rami pa rin pala. And right now ang average kong tinatakbo is 15.6 kilometers per liter. So dito ko namimiss yung MT-03 ko. Nasa ako doon, 18 kilometers per liter. Pero the difference is hindi man ako bumobomba kasi doon. Dito mayat maya bomba Feeling ko 5 pesos per bomba yata dito So sa 10 bomba 50 pesos kaagad no? Kakapagas lang, ganun kakagad no? Alright, so guys, sana nag-enjoy kayo sa content natin today. Again, dun sa mga on the fence pa, dun sa hindi makadecide kung magbabar and side mirror kayo, I'm telling you, mag-bar end na kayo. So, kita-kits sa next video. Ingat kayo guys lahat palagi. Always ride safe. Peace out.